Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Petesio, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bukod nga po sa Pinoy boxer na si Jake Bornea na naglabas ng reaksyon patungkol sa sahod ng NBA superstar Jordan Clarkson na binayaran ng 56 million pesos upang maglaro ng 5 games para sa Gilas Pilipinas ngayong FIBA World Cup, kung saan sinabi ni Bornea na malungkot na katotohanan daw ito dahil sa boxing umano ay madami ng Pinoy ang nagawang world champion pero wala pa ding halaga, ay maging ang isa sa mga top amateur fighters natin sa bansa na si Olympic silver medalist Nesty Petesio ay nag-react din. Sa pamamagitan ng kanyang official Facebook account ay napapost na lang ng sana all si Petesio matapos nitong mapag-alaman na binayaran si Clarkson ng mahigit kumulang 57 million pesos, habang si Kai Sotto naman ay binayaran din ng mahigit 11 million pesos kapalit ang kanilang mga serbisyo para sa Gilas Pilipinas ngayong FIBA World Cup. Masakit man po kasing aminin pero ang katotohanan po talaga ay walang-walang sinabi ang kinikita ng mga boksingero natin kumpara sa mga basketballista ng ating bansa. Subalit hindi din naman po natin ito pwedeng isisi sa mga basketball players dahil sadyang mas madami talagang nanunood sa kanila at sumusubaybay ng mga Pinoy fans. At dahil masyadong madaming fans ang nanunood ng kanilang mga games, kaya naman madaming malalaking kumpanya ang naghahandang maglabas ng limpak-limpak na salapi upang mag-sponsor sa mga basketball players natin, kapalit ang mas makikilala ang kanilang mga produkto. At dahil madami silang sponsors, kaya mas madami din ang pondo at kayang ibayad sa mga basketballista. Habang sa boxing naman ay dahil hindi ganun kalaki ang fanbase nila sa Pilipinas, kaya naman wala din masyadong malalaking kumpanya ang handang mag-sponsor. Sa dahilan na hindi magiging sulit ang gastos nila kung wala naman masyadong manonood at makikita ang produkto nila. Hindi po kasi gobyerno ang naglalabas ng pera sa Gilas, at bagkus mga higanteng private companies kagaya ng Smart Telecommunications ni Manny V. Pangilinan at San Miguel Corporations ni Ramon Ang. Ganun pa man ay hindi din naman natin maiiwasan na makaramdam ng konting tampo ang mga magigiting na pambato natin sa sports ng suntukan. Kasi alam din naman natin na isa ang boxing sa pinakamahirap na sport sa buong mundo. Bukod dyan ay di hamak na mas madaming Pinoy boxers ang nagbibigay ng tagumpay at karangalan sa ating bansa. Pero katulad nga po sa sinabi natin, ay hindi porket ganito ang nangyayari ay mababayaran ka na ng sobrang laki. Dahil sa bandang huli ay negosyo pa din ang lahat ng sports. Isang magandang halimbawa dyan ay si undisputed welterweight world champion Terence Crawford. Alam natin na ka-level niya na si Canelo Alvarez kung galing at talento lang ang pag-uusapan. Subalit dahil hindi siya gaanong kasikat at hindi maingay ang kanyang pangalan, kaya naman hindi din ganun kalaki ang binabayad sa kanya sa mga laban niya kumpara kay Canelo. At ang masakit pa dyan ay mas malaki pa ang kinikita ni Ryan Garcia kay Crawford kahit hindi pa naman isang world champion si Garcia. Sa madaling salita ay kung nasaan ang mga tao at mga interes nito, ay nandun din ang pera dahil nagdedepende ang mga higanting negosyante sa interes ng publiko. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng